Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ben, welcome sa sarabang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na kita karon sang Martes, Agosto 18, tuig 2026. Ini na mga biyaning katatlo sa apatanan ka Martes karon nga ikawalo nga bulan sang tuig 2026. Sa ginaandan mangin kaupod ninyo. Tub-tub alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclanan, Tigay, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Sumungman sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatambyaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa inimuatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Kag subungman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, kamusta ang paniempo sa inyo sining nga mga lugar diri sa syudad sang Iloilo? May puro pagpanaliti kag may pag-ulan pa from time to time, pero kagabi mga biyan tuman kadamol nga pag-ulan nga nagresulta naman sa pagdaan sang mga level sang tubig sa pila ka mga lugar sa bug-os nga syudad sang Iloilo. Ang na-monitor kagabi mga biyan. In fact, kaina sang aga sa atong pagpadulong sa opisina pila ka mga lugar mga biyan ang sa gihapon may mataas nga level sang tubig. Gani sa mga kultura naton ha, padayon nga maghalong, padayon nga mangin mabinantayon. Kag from time to time i-check ang lakat sang panahon. And speaking of palakat sang panahon mga biyan, magakuha kita anay sang latest update sa lakat sang panahon upod ang Pag-asa Iloilo. Hibaloon naton mga biyan sa DOST Pag-asa ang mangin panyempo diri sa syudad sang Iloilo subong iyang Martes. Sa mga kultura naton malapit sa mga waterways, sa mga suba, irigasyon, nagsubong man sa mga flood-prone and landslide-prone areas. Hinahingyo gid ang tanan nga padayon nga maghalong. Kag from time to time mga biyan mag-check sa mga updates ang Pag-asa
Kag subong man sa mga DRRM sa inyo syudad kag banwa. Kaupod naton subong via line si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, August 18, 2026. So, sa subong nga mayara kita kaduwa ka LPA yung ginamonitor, isa sa sulod sa ating nga park, kag ang isa sa sagwa sa ating nga Philippine Area of Responsibility. So, ang una nga na yung ginamonitor natin sa sulod sa ating nga park ay amuning gina-estimate natin base sa available data ang iya lokasyon na yara as may 1,115 km east of Northern Luzon. Ang ini nga LPA ay may high chance ini nga mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Kag ang isa naman nga gina-monitor natin sa sagwa sa atin nga par ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya lokasyon ay yara sa may 295 km west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ang ini naman nga LPA may medium chance na mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours. So, ang ining mga LPA yung ginamonitor natin sa sabong ay wala man ni direktang epekto sa atin dito sa Western Visayas. And then, ang Southwest Monsoon naman ang padayon nga nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Bangod sini nga sistema dito sa Western Visayas ay mag-eksperyensya sa magulong ng kalangatan. Kami mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang Southwest Monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon Southwest nga magadala sa makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butlang kag ginang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diris may Iloilo Taplo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre. Madamang gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, while we understand nga ang ining nga mga low pressure area nga may posibilidad nga maging isa ka bagyo, wala sang direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas, pero as mentioned ma'am no, may posibilidad nga pabaskugon sini ang habagat. May capacity bala ma'am ang Pag-asa to determine kung ano ka damol nga ulan at the same time ano ka basko nga hangin ang posible dalon sang habagat sa aton sini nga area. Well, sa Dokaron sir, ay may yara man kita nga weather advisory Mm. kung sa daan ang province of Antique sa Dokaron ay posible mag-experience sang 50 to 100 millimeter of rainfall sir tugasin isang Southwest Monsoon sir. I see. Ma'am, sa bahin sang syudad sang Iloilo, kay daw for the past 3 weeks, no, ang aton sini nga syudad ang naging tagbaton sa madamol nga pag-ulan. Pila ka volume sang ulan ang ginalauman naton o ginapananaw naton magtupa sa syudad sang Iloilo sumong adlaw? Well, sa Dokaron sir, wala man kita nadala sa weather advisory pero expect lang kita sa subong nga adlaw maka-experience kita sa light to moderate with at times heavy nga mga pag-ulan sir tugasin yung Southwest Monsoon and possible for the rest of the week natin sir ay mangin cloudy or maka-experience kita sa mga pag-ulan-ulan sir tugasin yung Southwest Monsoon and possible enhancement man sining Southwest Monsoon tugasang papa-develop nga bagyo sir sa nga ginamonitor natin nga LPA sir. I see. Lastly ma'am, no, kagabi madamol nga pag-ulan resulting sa pila kapag taas ang level sa tubig sa mga lugar diri sa syudad sa Iloilo. Were you able to record ma'am or to take note kung ano ka bugat ang nangin ulan kagabi ma'am? Yes sir, ang mga pag-ulan sir nga na record natin sir, halin kagabi kag subong kaagahon sir ay nasa 110 110.4 millimeter of accumulated rainfall sir ang na-measure natin sir. For the benefits ang mga kultura naton nga hindi ma-picture out ang nasambit yang volume, mga ano na siya ma'am ka dako or bugat nga ulan? So sir, kung i-imagine na natin,
for example, ang isa 1 millimeter of rainfall, sir, katumbas niya ang isa ka litro nga tubig in every 1 square meter nga duta, sir. So sa every 1 millimeter, so kay total natin 110.4. So imagine na natin 110 man ka litro nga tubig ang gabubo sa isa ka 1 square meter nga duta, sir. So tama na nakadamol, sir, or heavy to torrential na ng mga pag-ulan natin, sir, na experience yan kagabi, sir. I see. Grabe gid mang bali ma'am damol ako na kadako ang volume sang gintupa kagabi. Usually ma'am sa isa ka bulan, ano ka damol ang average nga kabaton sa isa ka lugar? Well, for the month of August, sir, ang pag-ulan nga expect natin, ang normal nga mga pag-ulan or total nga ulan, sir, nga expect natin, sir, is around 350.7, sir. And for the rest of the week, ang total for the last few weeks, sir, nga mga pag-ulan, sir, ay nakatotal na kita subong, sir, sa subong ka mga pag-ulan nga around 338 millimeters, sir. So lapit na kita sa mag-normal, sir, nga rainfall atin, sir, nga nalikom. Ang kagabi nga ulan ma'am, nagdungan to siya sa taob, the reason nga madugay ang pag-subside or tamaan lang gid ka taas ang volume kagapon, the reason nga dasig man nga nagsaka ang aton sini nga mga level sang tubig. Yes, sir. Pag antawon natin sa aton nga record, sir, dasig pagsaka kang aton nga pag-ulan or grabe pagbubo niya, sir. Ayun. Ma'am Leonor, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, ma'am, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo, salamat, sir. There you have it, mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestres, ang DOST Pag-asa. Di basta-basta nga pag-ulan, mga biyan, ang na-experiensyahan kagabi. To imagine 100 liters or a square meter. The reason ko nga makita ninyo sa mga laragway, sa mga video nga ginpost sa social media, bilagid ka mga lugar ang naka-experience sa nga tuman kataas nga pag baha mga abyan. May iban nga taga-tuhod, mayara sa nga taga-lumapaw. Especially sa mga lugar malapit sa kasubaan na. Again, mga biyan, padayon kita nga maghalong may duha ka low pressure area nga ginabantayan ang aton sini nga pag-asa. One sa sini nga mga low pressure area ang may high chance nga mangin isa ka bagyo, samtang ang isa naman ang may manubo o kuna may medium chance daw nga mangin isa man ka bagyo. Alas 9:21 sa aga. Mga biyan, sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga, makaupod nato ng Acting Assistant Regional Director sang DTI Western Visayas and a concurrent Provincial Director sang Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras. Inagod istoryahan mga abyan o kung ipalabot sa aton ang ila sining nga mga paghimakas agud nga padayon nga buligan ang mga magagmay nga negosyante sa Island Province ng Guimaras nga madinalagon sa digital marketing o sa digital nga pagnegosyo. Subong nga madamo na sa mga kauturan naton ang nagabaligya kag nagabakal sa mga produkto online. Ibaluon naton sa aton sining bisita live via Zoom si Director Romel Amihan, ang aton nga Acting Assistant Regional Director and concurrent Provincial Director sang DTI Guimaras. Ang ila sining nga mga pagtingwa para pasanyugon ang pagnegosyo online sa mga negosyante sang Guimaras. Director, good morning and welcome sa pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Maayong aga, Sir JP. Kag sa aton tagpalamati. Director, foremost, congratulations on your new designation as the Acting Assistant Regional Director of DTI Western Visayas. At the same time, concurrent Provincial Director sang DTI Guimaras. Salamat gid, sir.
Director, isa ka tuig matapos nga ginlunsar ang mga programa para inganyohon ang mga magagmay nga negosyante sa Gimaras nga magsulod o kung mag-upod sa pagbaligya sa digital platform. Kamusta na so far ang pagnegosyo dira sa probinsya sa Gimaras? Pasulod sang isa ka tuig no nga pag-implementar naton sa mga nagkalain-lain nga programa sa DTI Gimaras, labi na gid sa ining Go Digital, makasiling kita Sir JP nga nagapadayon ang pag-uswag kag pag-adapt no sa aton mga MSME sa kon micro, small and medium enterprises sa digital nga paagi sang pagnegosyo no. So sa una, madamo sa aton nga mga negosyante ang nagapang-alang-alang no o kung nagakatahap sa pag-adapt sang digitalization kumo nga ang ilang impression mabudlay ini no kung mabudlay ang paggamit sang digital technology. Pero subong mas madamo na ang nagakilala sang kaimportante sang social media, online selling, digital payments kag iban pang mga digital tools para mapalapad ang aton nga merkado kung ang merkado sa aton nga mga gina-assist nga mga MSMEs no sang nagligad nga tuig may ara kita pila ka runs ini no duha ginhiwat sa Negosyo Center Hordan Provincial Office kag sa Negosyo Center Nueva Valencia no kag subong man ining 2026 I think sang May 2026 may arami ta digital skills collab with Guimaras State University no kag inigin pa sa kupan man sang mga more or less mga 48 naton 48 ka mga participants sa Sir JP no kag sa ining Go Digital nga seminar kon training naton natudloan ang aton mga participants nga mga MSMEs kung paano maghimo kag mag-manage sang ilang mga Facebook business pages, paggamit sang Canva para sa product promotion, pag-set up sang GCash accounts no para sa digital payments kag live streaming para sa pag-promote sang ilang mga produkto no. Pero hindi lang ini ang aton ginatan-aw nga numero sa DTI para sa amon mas importante nga ang aton nga mga MSMEs hindi lamang makatambong sa training kundi magamit gid nila sang ang ilang natun-an sa ila aktual nga pagnegosyo Sir JP. ARLD, Romel, sir, na-mention mo kaina nga madamo sa gihapon siyang nagapangduha-duha, nagadamo sa gihapon ang nagakatahap. Sa mga may pangduha-duha, ano bala ang benepisyo kung magasulod sa digital platform no ang aton sining nga mga MSMEs? Oo. Dako gid ang benepisyo sang adopt sa aton mga MSMEs nga mag digital kay una mas malapad no ang market reach no. So hindi na kinanglan nga ang customer ara gid sa Gimaras no paagi sa Facebook, TikTok kag iban pa gid mga social media platforms mahimo naton ma-promote no ang produkto sa beyond Gimaras no meaning pwede sa Iloilo sa ibang nga lugar sa Pilipinas kag bisan gani sa sa international market Sir JP no. Ikaduha, mas madasig kag mas convenient ang transactions labi na kun may mga digital payments kita no example sa mga GCash no Paymaya mapos ang pag-transact nato no. Ikatatlo, makabulig ini sa marketing, hindi na kinahanglan nga dako dayon ang gastuhon no para sa advertising. Kung kabalo ang entrepreneurs naton maghimo sang maayo nga content no, product photo kag videos, dako ang posibilidad nga mas madamo ang makakita sang ilang nga mga produkto no. Kag ang pinakaimportante ang digitalization nagahatag sa aton na magagmay nga mga negosyante sa oportunidad nga mag-grow no, kung magtubo, magdako, mag-innovate kag mag-compete Sir JP.
Director, kaina na-mention mo, last year you were able to implement sang programa nga magatudlo sa mga kultura naton dira sa probinsya sa Guimaras nga mag-go digital, particularly pinagi sa pagpakilala sang Facebook Live, sang Facebook pages, Canva, GCash, bilang padayon nga paghiya sa mga nabudlayan sa gihapon magsabay sa digitalization. Anong nga mga programa ang ginpatuman karon sang DTI Guimaras? Ang DTI Guimaras paagi sa abon na negosyo centers sa tanan nga mga kabanwahanan kag MSME development programs, nagahatag kita sang trainings, no, padayon nga trainings, coaching kag mentoring sa atong nga mga entrepreneurs, no. Isa diri ang Go Digital Boosting MSME Growth nga ginapatuman naton para matudluan ang aton nga mga MSME sa mga practical kag simple nga mga digital tools, no, nga mahimo nila gamiton sa ila negosyo. Halimbawa kahapon dito kami sa San Lorenzo, Sir JP, amo ni nag-implement kita sang Go Digital Boosting MSME Growth nga training kag ginigin partisiparan sang mga more or less mga 18 to 20, no, MSMEs naton, no. Kag sa nasiling ko na kagina ang ini nga training, no, tudloan sila kung paano mag-create sila mga social media pages, mag-live stream, ilang mga GCash accounts, no, for easy payment, no, sa aton nga mga customers, ma'am. Kag magluwas sina Sir JP, padayon kita, no, nga nagahiwat sa mga capacity building activities on e-commerce, no, product development, branding, financial literacy kag business management, Sir JP. Ayun. Director, you mentioned kaina nga madamo-damo ang nabuligan sa nagligad iyang tuig, no, nga pagpatuman sa unang nga tuig nga pagpatuman sa Go Digital Boosting MSME Growth. May we know subong iyang tuig pila naman ang target nga buligan sang DTI Guimaras under the version 2.0 sang sini nga programa? Oo. Sa sini nga tuig, no, ang aton target amo nga mas madamo pagid nga MSMEs, no, mga buot naton kag mahatagan sa oportunidad nga matudloan kag ma-coach sa paggamit sa nga digital tools. For 2026 may naka-pipeline kita nga tatlo ka runs, no. Kahapon amo na sa San Lorenzo, ang masunod sina Sir JP sa Hordan, August 20, kag ang madason sina by September sa LGU Buena Vista. So ang ato nga target number on the average ara kita, Sir JP, 20 to 25 MSMEs. Ayun. Director, paano ba kita magtumod sa mga benepisyaryo? May ara bala sang rationale behind sa pagpili sang sining nga mga kabanwahanan para sa paghiwat sang sining nga mga training? Ang selection sa aton nga venue kag aton mga trainees base na JP sa aton mga assessment, no, training assessment. So kung madumduman nimo kagina siling ko, last year may ara kita sa Hordan, may ara sa Nueva Valencia, so duha ka banwa, no. So sini nga tuig ang mga wala pa na hatagan sang pareho sina nga assistance last year, amo naman subok naton nga priorities, no, nga mga kabanwahanan. Kag syempre base sa aton nga training needs assessment, ang aton nga mga target nga mga trainees, amo ina ang mga nagakinahanglan gid, no, sang specific nga interventions o kon assistance sang DTI Guimaras. I see. Director, may we know naman sa mga interesado, ano bala ang proseso para makaparehistro o kung maka-avail sa sining nga programa? Oo. Masyado kahapos lang, Sir JP, ang aton mga MSMEs mahimo magpalapit sa pinaka malapit, no, nga negosyo centers ang DTI Guimaras o kung direkta sila mismo magkadto sa Guimaras Provincial Office. Pwede man sila mag-follow sa aton nga official social media pages para mahibaluan nila ang schedule sa mga trainings, seminars,
kaiban pagid nga mga programa sang DTI Guimaras, no? So sa mga entrepreneurs naton, hindi ka mo magulat nga maging digital, no? Ang tanan antes ka mo magsugod, sugura na naton, no? Masisag gamay lang nga pamaagi, no? Pwede na kita maka-start. So reach out kita o kung magpalapit kita sa aton mga negosyo centers kag sa aton nga DTI Provincial Office para matudloan kamo sa mga basics, sa mga simple nga pamaagi kung paano kita maging digital ang aton nga negosyo. Director, kung may benepisyo, we all know madamo man subong siya nagapamintaha kag may risgo man ang online selling. Ano naman ang mga bagay nga ginatudlo sa DTI agud nga malikawan nga matuntuhan ang aton sining nga mga magagmay nga negosyante, especially for those nga first time o kung bag-o gid lang nag-onboard sa digitalization. Tama ka dira, Sir JP, no? May dakong oportunidad ang online selling, pero may mga risgo man, no? Parehas ang scams, fake buyers, fake payment confirmations, kag ibang pagid nga mga online fraud, no? Kami, no, hindi lang naton ginatuduan ang MSMEs kung paano magbaligya online, ginatuduan man naton kung paano sila magbaligya online safely and responsibly, Sir JP, no? So ginapanomdom naton nga sa aton mga MSMEs nga hindi na maghatag dayon sang personal information o kung mga passwords. Actually, hindi applicable mini para sa atong tanan, Sir JP, no? Hindi lang siling sa aton mga MSMEs. Hindi gid maghatag dayon sang personal nga mga information, passwords naton, OTPs, o account details sa iba, no? Kinahanglan man nga i-verify gid ang payment antes mag-release sang produkto, no? Kag importante man nga mag-check sang legitimacy sang customer kag platforms nga ginagamit naton. Kay sa digital economy gina-advocate ginaton nga ang goal naton hindi lang sila nga mag-go digital kundi nga go digital safely, Sir JP. I see. Director, sa mga kultura naman naton nga luyag mag-onboard sa mga iban pagid nga mga platform kangay sa mga Orange app. I'm referring, Director, sa mga online selling platform kangay sa mga sikat na the Lazada, Shopee. May ara man sang training or kasubong paggiya ang DTI Guimaras Director sa mga luyag magsulod diri. Yes, Sir JP, no? May mga naka-pipeline nga mga programa ang DTI Guimaras para sa inang mga concerns nga bring up mo, Sir JP. So sa aton mga entrepreneurs, sa aton nga mga sa publiko dira, no, sa Guimaras, pwede gi kamo siling ko kagina magpalapit sa mga negosyo centers naton nga nahamtang sa tanan, no, nga kabanwahanan sa probinsya. Kag kung malapit man kamo dira sa opisina sa provincial office sang Guimaras sang DTI sa Hordan, pwede kamo magpalapit dira anytime para makabalo kamo kung ano mga programa naton, Sir JP. Ayun, looking forward that with these trainings and interventions, madamo pa kita nga makilalang nga mga magagmay nga negosyante nga magmadinalag-on kag mangintayuyo ang ilang pagnegosyo dira sa probinsya sa Guimaras. Lastly, Director, ang imo mensahe sa tanan nga mga tagpalamati, especially sa mga magagmay nga negosyante sa probinsya sa Guimaras. Sa tanan naton nga mga MSMEs o kung magagmay nga mga negosyante dira sa Guimaras, kag aspiring entrepreneurs, ang mensahe sang DTI simple lang, no? Hindi kita magpabilin sa traditional nga paagi kung may bag-ong oportunidad nga mahimo naton gamiton para mag-uswag, Sir JP, no? Ang digitalization hindi dapat kahadlukan, no? Hindi man kinahanglan nga eksperto gi kita dayon sa mga technology. Ang importante nga handa kita magtuon, mag-adapt kag mag-try, no, sa ini nga mga teknolohiya, Sir JP. Ang DTI Guimaras ari diri para magbulig sa aton, para maghatag sa nagakaigo nga mga impormasyon, mentoring